Recipe ito ng tita ko. Ito po yung kanilang ginagawa mga palangga, yung bibingka at saka kung ano-ano pa, yung mga salbaro. Ibinigay niya sa akin at i-share ko din sa inyo. Damay-damay na itong mga palangga. Huwag na natin itong patagalin. Simula na po natin. Meron po ako ditong 1 kilong lokal na bigas. Bahay kung tawagin dito sa amin. Hindi ito maputi. Maganda ito umalsa. Kung sa amin dito tawagin ay maukad po. Ito pong maganda po natin na gawing bingka. Hugasan lang natin ito ng maigi. Hugasan natin ito ng mga 3 bisis. At pagkatapos ay lagyan natin ng tubig, ibabad natin ito mga palangga, pagka kinabukasan lang po natin ito ipagiling. Ito po yung ginagawa ko, sa gabi ko po binababad yung ating bigas at pagka kinabukasan po, ito na po yung ating bigas. Kinuha ko na yung tubig kasi hindi po magiling yung tagagilingan pag may tubig. Kailangan daw ay wala daw tubig. At ito na po yung ating giniling na bigas. At simulan na po nating lagyan ng mga ingredients. Meron po tayo ditong 2 in 1/2 cup ng ating puti na asukal. At maglagay tayo ng 4 tablespoon ng ating baking powder. At pagkatapos ay maglagay tayo dito ng kaunti lang na asin mga palangga, mga 1/2 teaspoon lang po. At 1 tablespoon ng ating vanilla. At isunod na natin ditong ilagay yung ating 3 cup ng ating gata or yung ating coconut cream. At haluin lang natin ito hanggang sa matunaw natin yung ating asin at yung ating asukal. At pagkatapos kong haluin yan ay i-rest ko lang muna yung ating mixture. At habang nag-rest po tayo ng ating mixture ay magpainit po tayo ng ating dahon ng saging. Alam niyo mga palangga, madali lang naman gawin tong bibingka natin na ito maliban lang po dito. Ito po talagang part na ito yung pinakaayaw ko. Yung maglagay ng dahon sa ating molder. Ay nako po. Kaya gumagawa lang ako nito pag may naglalagay ng dahon sa ating molder. Kasi pinakaayaw ko talaga. Sobrang matrabaho 3 ounce po itong gamit ko na ating bibingka molder mga palangga ha. At pagkatapos natin itong ilagay sa ating molde, ay isa lang na po natin na kailangan lang po ay kulong-kulo po yung ating tubig bago po natin ito isa lang. At lutuin natin ito sa loob ng 15 to 17 minutes sa pinakamalakas po na apoy sa aking kalan or sa aking butane mga palangga. Ito mga palangga ay niluto ko to sa 17 minutes. At yung tubig natin sa ating steamer ay hindi lang po talagang madami po mga palangga. Nasa 4 to 5 cups lang. At dagdag na lang kayo ng tubig pag magsalang naman kayo ulit. Tansyahin nyo lang po talaga. Huwag lang masyadong madami. At yung aking natira na mixture, tapos na po ako sa ating plain na kulay puti lang, ay hinati ko na yung aking bibingka mixture. At maglagay ako dito ng ubi flavor at saka pandan flavor mga palangga. Tag 1 tablespoon lang po. Ayan, napakaganda ng ating ube mga palangga at ito naman po yung ating pandan flavor. At sa malaki ko na steamer, ganun din malakas yung apoy ng aking kalan at 15 minutes ko din lulutuin. Madali lang talagang gawin itong ating bibingka mga palangga para lang nagsaing po tayo nito. Basta kabisado po ninyo yung tubig ng inyong bigas ay ganito siya kaganda mag-alsa or magluto lalo na pag yung bugas natin ay maganda umalsa, maalsa or maukad. Yung maganda umalsa, ito po yung kalalabasan mga palangga. Kasi sa ano din po niya natin, sa pagluto po natin ng ating bibingka, nasa tubig po yan para lang po talaga tayong nagsaing. May bigas na kailangan ng maraming tubig, may bigas din na kailangan ng kaunti lang pong tubig. Pag umpisa pa ninyo sa paggawa nito ay simple hindi nyo pa talaga tansya yung ating tubig or hindi nyo pa kabisado. Pwede nyo din itong lutuin sa oven, pwede nyo din itong i-bake. Itong akin mga palangga ay sa steamer lang po. Ang tawag dito sa amin sa Bisaya, bingkang pinalutaw po. Kasi order po ito ayaw niya po ng bake. Pinalutaw po yung order niya. Ayan ang mga palangga, sana may natutunan kayo sa ating bibingka Bisaya sa pinalutaw yung tawag namin dito, steamer ba? Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.